Isang mayamang negosyanteng Arabo ang bumili ng isang solong ina sa isang auksyon upang magkaroon ng anak. Ngunit natuklasan niya ang isang katotohanan na lubos na nagpagulat sa kanya. Bago natin talakayin ang kwento, ibahagi muna sa mga komento kung saang lungsod kayo nanonood. Tangkilikin ang kwento, mga kaibigan. Si Fatima ay isang batang ina na nahaharap sa napakaraming pagsubok kasama ang kanyang anak na si Farid. Sa kawalan ng ibang opsyon, napilitan siyang sumali sa isang kakaibang auksyon kung saan ang mga kababaihan ay ibinebenta sa pinakamataas na bidder at ang kanilang pagsasama ay binibili ng mga mayayaman at makapangyarihang lalaki. Para kay Fatima, ito ay hindi isang kagustuhan kundi isang pangangailangan. Tahimik siyang naupo sa isang sulok ng marangyang bulwagan, labis na nabibigatan sa kalagayan niya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis, ang bawat tibok ay sumasalamin sa kanyang takot at kawalang katiyakan para sa hinaharap. Gayunpaman, palagi niyang iniisip ang kanyang anak na si Farid na inaalagaan ng kanilang matandang kapitbahay ng gabing iyon. Ang lumalaking utang, ang banta ng pagpapaalis, at ang mga gabing natutulog ng gutom si Farid ang nagtulak sa kanya sa ganitong desperadong hakbang. Ang tagapag-ayos ng kaganapan, isang lalaking nakasuot ng perpektong kasuotan at may peke ngunit maayos ng ngiti, ay lumapit upang ipaliwanag ang proseso. Manatiling kalmado, huwag kalimutang ngumiti, at iwasan ang direktang pagtitig sa mga naroroon, aniya bago umalis. Ang bulwagan ay puno ng mga lalaking nakadamit ng maayos na sinusuri ang bawat babae na parang mahalagang bagay na nakadisplay. Nang marinig ang kanyang pangalan, Lot number 23, inanunsyo ng organizer ng dramatiko. Naramdaman ni Fatima ang pagtindi ng kaba sa kanyang dibdib. Sa nanginginig na mga binti, umakyat si Fatima sa entablado na maliwanag na naliliwanagan. Pansamantalang nabulag siya ng mga ilaw at ang init ng mga spotlight ay nagdulot ng pawis sa kanyang noo. Sinikap niyang magpakita ng katahimikan sa kabila ng matitinding titig na humuhusga sa kanya bilang isang bihirang kagandahan ayon sa may labis na papuring paglalarawan ng tagapag-ayos. Isang bulong ng pagsang-ayon ang narinig sa karamihan. Pagkatapos isang matatag na boses ang tumunog ng malinaw, 1 milyon. Natahimik ang buong silid habang ang lahat ng mata ay nakatingin sa isang lalaking may maitim na balat at matatalim na mata na nakaupo sa likuran. Si Omar Amari, isang misteryoso at mayamang Arabong tycoon, ang naglagay ng bid. Ang tagapag-ayos nagulat sa unang alok ay kinumpirma ang halaga, wala nang sumunod na bid. Sold! Aniya na may ngiting tagumpay. Nanlambot ang mga binti ni Fatima, ngunit nanatili siyang matatag habang bumababa mula sa entablado. Ang kanyang buhay ay nagbago, magpakailanman. Lumapit si Omar na may seryoso at hindi mabasang ekspresyon. Kailangan nating talakayin ang mga kondisyon, kalmado niyang sinabi. Inilahad ang kanyang kamay upang alalayan siya. Si Fatima, bagamat nag-aalinlangan, ay sumunod sa kanya patungo sa isang nakahiwalay na silid kung saan ang mga detalye ng kanyang kapalaran, ayon sa napagkasunduan sa entablado, ay tatapusin. Ang silid ay elegante at maluwag. Tinuro ni Omar ang isang armchair upang siya'y maupo bago kinuha ang isang sobre mula sa mesa. Narito ang kontrata, ipinaliwanag niya. Iniabot ito sa kanya. Pakibasa ng mabuti. Nanginginig ang mga kamay ni Fatima habang sinimulan niyang basahin ang dokumento. Ang katahimikan ng silid ay nakaka-overwhelm. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat habang binabasa niya ang pangunahing kondisyon. Gusto mo akong manganak at iwanan ng bata sa iyo? Tanong niya, nangangatog ang boses. Nakatiklop ang mga braso ni Omar at tumango ng may kasiguruhan. Kailangan ko ng tagapagmana. Kapag ipinanganak na ang bata,
Aalis ka na. Malinaw ang kontrata tungkol doon. Tumayo si Fatima, puno ng galit at pangamba. Hindi ko kaya ito. Hindi ko iiwan ang sarili kong anak. Ang ekspresyon ni Omar ay naging mas mahigpit, ngunit nanatili ang kalma sa kanyang tinig. Alam mo ang mga nakataya noong nagpasya kang sumali sa auction na yon, wala nang atrasan ngayon. Napakalupit nito, sagot ni Fatima, hawak-hawak ang kontrata. Akala mo ba kaya mong bilhin ng isang bata at baliwalain ang ina? Lumapit si Omar. Ang kanyang presensya ay lalong nagmistulang nakapanghihina sa maliit na kwarto. Nag-invest ako ng $1 million sa iyo, Fatima. Hindi ito isang pabigla-biglang desisyon. Wala ka ng ibang pagpipilian. Bumilis ang tibok ng puso ni Fatima, batid ang sitwasyong kinasasadlakan niya. Inilagay ni Omar ang panulat sa mesa sa kanyang harapan. Pirmahan mo ang kontrata. Kapag ipinanganak ang bata, matatanggap mo ang bayad at malaya ka ng bumuo muli ng buhay mo. Tinitigan ni Fatima ang kontrata, nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa galit at dalamhati. Pumasok sa isipan niya si Farid at ang lahat ng sakripisyong ginagawa niya upang masiguro ang kinabukasan ng anak. Pinilit niyang pigilan ang pag-agos ng luha. Hindi ito makatarungan, mahinang sabi niya, muling naupo. Lumapit si Omar, ang tingin niya ay tila tumatagos. Hindi mahalaga ang katarungan dito. Ang mahalaga ay ang pagtupad sa kasunduan. Sa wakas, kinuha ni Fatima ang panulat at pinirmahan ang kontrata. Kinuha ni Omar ang mga papel at sinabing, mabuti, bukas magpapatuloy tayo sa mga medical check-up at lilipat ka na sa aking estate. Magpahinga ka ngayong gabi. Umalis siya, iniwan si Fatima na nagdurusa sa kanyang pagsisisi. Tinitigan niya ang kanyang pirma, pakiramdam niya ay pinahamak niya ang sarili. Kinabukasan, isang limusin ang naghihintay sa labas ng simpleng apartment ni Fatima. Ang pamamaalam kay Farid ay mabilis ngunit masakit. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang magtrabaho ng malayo sa loob ng ilang panahon. Nangakong tatawag siya ng madalas hanggat maaari. Ang bata, inosente at masaya, ay kumaway ng masigla, walang kaalam-alam sa sakripisyong ginagawa ng kanyang ina. Habang nasa biyahe papunta sa mansyon, nanatiling tahimik si Fatima, nakatuon ang tingin sa pagbabago mula sa tuyong disyerto patungo sa marangyang arkitektura. Pagdating nila, ang engranding estate ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang malalaking gate na bakal ay bumukas, naglalantad ng mga malinis na hardin at isang palasyo na tila galing sa isang alamat. Sinalubong siya ni Omar sa entrada, ang kanyang kilos ay kasing seryoso pa rin ng dati. Pinangunahan niya ito papasok, ipinaliwanag ang estruktura ng lugar at mga alituntunin. Igalang ang iyong pribasidad dito, ngunit inaasahan kong mahigpit mong susundin ang ating kasunduan. Sabi niya bago siya ipinakilala kay Samira, isang mabait na babae sa kalagitnaang edad. Inihatid siya ni Samira sa kanyang silid. Ang silid ay elegante, pinalamutian ng malalamlam na kulay, malayo sa kanyang dati ng kinagisnan. Sa kama, may mga kasuotan at mga gamit na inihanda para sa kanya. Kung may kailangan ka, nandito lang ako sa malapit, wika ni Samira na may magiliw ng ngiti. Nagpasalamat si Fatima, ngunit ramdam niya ang pagiging banyaga sa marangyang paligid na ito. Nang gabing iyon, habang nakatayo siya sa balkonahe at nakatanaw sa malawak na tanawin, ang kanyang mga iniisip ay nanatili kay Farid. Ang sakit ng pagkakahiwalay ay labis na nakapanghihina, ngunit kumakapit siya sa pag-asang ang sakripisyong ito ay para sa kinabukasan ng kanyang anak. Isang mahinang katok sa pinto ang pumukaw sa diwa ni Fatima. Si Omar iyon. Bukas pupunta tayo sa pinagkakatiwalaan kong doktor, maikli niyang sinabi. Pagkatapos ay umalis. Tumango lang si Fatima, unti-unting bumabagsak ang kanyang determinasyon sa bigat ng kanyang mga piniling desisyon. Ngunit wala nang atrasan.
Sa madaling araw, nagising si Fatima sa tahimik na kalawakan ng mansyon, malayong malayo sa kaguluhan ng kanyang isipan. Bagamat malambot ang kama at ang mga kumot ay yari sa pinakamainam na seda, ang bigat ng kanyang katotohanan ay nagdulot ng kawalang ginhawa. Di nagtagal, mahinang kumatok si Samira sa kanyang pinto. Handang samahan siya upang makita ang doktor ni Omar. Habang naglalakad sila sa mansyon, napansin ni Fatima ang labis na karangyaan nito. Mga pasilyong may Persian carpet, mga dingding na pinalamutian ng mga obra maestra, at malalaking bintanang nagpapakita ng perpektong inayos na hardin. Ang maikling paghanga ay agad na palitan ng realidad nang sila'y sumakay sa limusin papunta sa klinika. Matatagpuan sa gitna ng abalang lungsod ng Dubai, ang klinika ni Dr. Nassar ay sagisag ng makabagong medisina. Si Dr. Nassar na may mahinahong presensya at nakaaaliw na tinig ay tinanggap si Fatima ng propesyonal. Matapos ang serye ng masusing pagsusuri, kinumpirma niya na handa na si Fatima para sa unang yugto ng proseso ng fertilization. Tumugon si Fatima ng isang tahimik na tango. Ang kanyang hindi komportabling nararamdaman ay tinakpan ng isang mukha ng kalmado. Habang isinasagawa ang proseso, si Omar ay nakamasid mula sa malayo. Ang kanyang kilos ay malamig. Para sa kanya, isa itong transaksyon sa negosyo. Ngunit para kay Fatima, ito ay isang masakit na karanasan na nagbabadya ng hinaharap na kirot ng paghihiwalay sa sarili niyang anak. Pagbalik sa mansyon, naghanap si Fatima ng aliw sa pamamagitan ng paggalugad. Naglalakad sa mga silid na nagpapakita ng walang limitasyong kayamanan ni Omar. Ang bawat silid mula sa aklatan na may napakataas na mga istante ng libro hanggang sa panloob na pool na balot ng marmol at ang music room na puno ng mga bihirang instrumento ay mas marangya kaysa sa huli. Sa kabila ng karangyaan, ramdam ang isang malinaw na kawalan na tila sumasalamin sa kalungkutan ni Omar. Ang kanyang mga bihirang ngiti at mababaw na pakikitungo ay tila kasing walang laman ng echoing halls, nagpapakita ng isang buhay na puno ng marangyang pag-iisa. Sa mga unang araw, ang pakikitungo ni Omar kay Fatima ay pawang formal at nakatuon lamang sa mga tuntunin ng kanilang kasunduan nang walang anumang personal na pag-uusap. Si Fatima na lalong nakakaramdam ng pag-iisa ay ginugugol ang mga gabi sa walang tigil na pag-iisip at ang mga umaga sa pakikibaka sa katotohanang magdadala siya ng anak na hindi niya palalakihin. Sa kanyang ikalawang linggo sa mansyon, nagdaos si Omar ng isang formal na hapunan para sa mga kasosyo sa negosyo at bahagi ng kasunduan na dumalo si Fatima. Nakasuot ng isang napakagandang damit, dahan-dahan niyang binaba ang ingranding hagdan na may pag-aalinlangan. Tinitingnan siya ng mga bisita na may halong kuryosidad at pagpipigil. Si Omar ay nanatili sa kanyang tabi. Ipinakilala siya bilang aking espesyal na panauhin. Ang kanyang presensya ay parehong nakapagbibigay ng kaaliwan at nakakakulong. Sa isang tahimik na sandali, malayo sa abala ng karamihan, nagtanong si Omar, "Ayos ka lang ba?" "Sinusubukan kong mag-adjust," tugon ni Fatima na may tapat na kahinaan. Tumango lamang si Omar, ang kanyang mukha ay nanatiling hindi mabasa. Para kay Omar, ang ganitong mga pagtitipon ay isang karaniwang obligasyon lamang. Ngunit para kay Fatima, ito ay isang matinding paglubog sa isang mundong lubos na banyaga sa kanyang nakasanayang buhay. Pagkatapos ng hapunan, bumalik si Fatima sa kanyang silid. Pakiramdam niya ay ubos na ang kanyang lakas. Bago magpahinga para sa gabi, tumawag siya sa kanilang kapitbahay upang kumustahin si Ann. Ang masiglang boses ng kanyang anak ay nagbigay ng kaaliwan, ngunit nagdulot din ito ng pag-iyak. Hinangad niyang makapiling siya, ngunit alam niyang wala nang balikan sa kanyang desisyon.
Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Fatima ang mga maliit na detalye kay Omar na nagbigay ng bagong liwanag sa kanyang personalidad. Bagamat siya'y mahigpit at may mataas na pamantayan, may mga sandali kung saan ang kanyang pagkatao ay lumilitaw. Isang ganitong tagpo ang nangyari isang hapon sa hardin, kung saan nakita niya itong maingat na nag-aalaga ng isang bihirang halaman. Ito ang halaman ng aking ina, aniya matapos mapansin ang interes ni Fatima. Naniniwala siya na ang pag-aalaga dito ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ang revelasyong ito ay tumimo kay Fatima, na nakakita ng isang mas relatable na bahagi ni Omar bilang isang taong humaharap din sa sarili niyang mga pagkawala. Naisip niyang pareho silang may bitbit na sariling bigat. Sa kanilang pananatili sa mansyon, ibinahagi rin ni Samira ang ilan sa mga kwento tungkol sa nakaraan ni Omar. Ayon dito, maaga siyang naitulak sa responsibilidad matapos ang biglaang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ang mga detalyeng ito ay tumulong kay Fatima upang makita si Omar hindi lamang bilang isang malayong figura, kundi bilang isang taong dumaan din sa sariling mga laban. Sa kabila nito, nanatili siyang maingat at nanindigan na ang kanyang pananatili ay pansamantala lamang. Gayunpaman, natagpuan niya ang kaunting aliw sa kanyang mga paglalakad sa hardin at sa tahimik na mga gabi ng pagmumuni-muni sa balkonahe. Isang gabi, biglang kumatok si Omar sa kanyang pinto, mukhang mas hindi formal kaysa karaniwan. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Iniimbitahan siya para sa isang tasa ng tsaa sa aklatan. Ang kilos na ito, nakakaiba sa karaniwang ugali ni Omar, ay nagpasiklab ng kanyang kuryosidad at nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Nagpunta sila sa aklatan, isang silid na puno ng mga libro at naliliwanagan ng banayad na liwanag mula sa isang fireplace, nagbibigay ng mainit at komportabling pakiramdam. Nakaupo silang magkatapat, may mga tasang tsaa sa pagitan nila at naramdaman ni Fatima ang isang kakaibang ginhawa. Binasag ni Omar ang katahimikan, sinabi, "Mukhang mas kampante ka na dito kumpara noong una kang dumating." Maingat na sinagot ni Fatima, "Sa tingin ko, natututo na akong mag-adjust." Pinipigilan ang sobrang pagbubunyag ng kanyang nararamdaman. Tumango si Omar, bahagyang ngumiti. Ang paghahanap ng aliw sa maliliit na bagay ay maaaring magbago ng ating pananaw. "Palagi kong pinaniniwalaan iyan," sagot ni Fatima nang mas may kumpiyansa. "Kahit sa mahihirap na panahon, may mga saglit ng liwanag." Nag-isip si Omar, ang kanyang tingin ay naging mas malalim. Madaling makalimutan iyon kapag pakiramdam mo'y nakakulong ka sa mga pangyayari. Ngunit marahil, maaari nating likhain ang sarili nating mga sandali ng liwanag kahit dito. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng munting pag-asa kay Fatima, nagpapahiwatig na marahil ay maaaring umusbong ang kanilang relasyon lampas sa kasalukuyang mga limitasyon. Nagpalitan sila ng mga paboritong aklat, nagtawanan sa mga kwento, at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang gumagaan ang bigat ng kanyang dinadala. Pagkatapos ng kanilang tsaa, tumayo si Omar upang umalis, ngunit sandaling tumigil sa pintuan at tumingin sa kanya. "Salamat sa gabing ito," mahinang sabi niya. "Ito ay maganda." Tunay ang ngiti ni Fatima, ang kanyang puso'y nagpainit sa sinseridad ng kanyang tono. "Talaga na nga maganda, hindi ba?" Pag-alis ni Omar, naramdaman ni Fatima ang isang pakiramdam ng pananabik na tila nagsisimula silang pumasok sa bagong yugto ng kanilang mga buhay. Ngunit habang umalis siya, may tensyon pa rin sa hangin. Ang mukha ni Omar ay bahagyang lumambot, ngunit nanatiling may bigat ang kanyang presensya. "Dapat mas maaga mo itong sinabi,"
Malumanay niyang sinabi. Ang pagkabigo sa kanyang mga salita ay ramdam, nagdulot ng luha kay Fatima. Napagtanto niya na ang sandaling ito ay maaaring magwakas o magpatibay sa kanilang umuusbong na koneksyon, ngunit hindi na niya kayang itago ang kanyang katotohanan. Kinagabihan inimbitahan siya ni Omar sa aklatan, kung saan ang liwanag ng lampara ay nagbigay ng mahina at solemne na liwanag na lumilikha ng isang kapaligirang parehong intimate at malungkot. Nakaupo siya sa kanyang karaniwang upuan, mga dokumentong nakalagay sa harapan niya. Masusing kung sinuri ang ating kasunduan. Direktang sabi ni Omar, walang nakasaad dito na bawal ang pagtatago ng lihim. Ngunit wala rin itong gabay kung paano natin haharapin ang sitwasyong kinalalagyan natin ngayon. Isang alon ng pagkabahala ang dumaan kay Fatima. Pakiusap, huwag mo akong palayasin. Tutuparin ko ang ating kasunduan, nangangako ako. Ipinakita ni Omar ang kanyang kamay upang siya'y patigilin. Hindi ko iyon iminungkahi, ngunit mahalaga ang muling pagtitiwala, Fatima. Kinuha niya ang isang dokumento mula sa folder at itinulak iyon sa kanya. Tingnan mo ito. Maaari mong bisitahin si Aan, ngunit may isang kondisyon. Hindi niya dapat malaman ang katotohanan tungkol sa ating kasunduan kahit hindi pa ngayon. Nabigla sa kanyang alok, napakurap si Fatima, hindi makapaniwala. Bakit mo ito ginagawa? Tanong niya. Ang tinig niya ay puno ng pagkakasala. Huminga ng malalim si Omar. Pinagtagpo ang kanyang mga kamay sa harapan. Nauunawaan ko kung paano mabuhay ng walang kasagutan. Gusto kong maramdaman ng iyong anak ang iyong presensya kahit panandalian lamang. Ang kanyang mga salita ay nagbunyag ng isang lalim ng kalungkutan na hindi nakita ni Fatima noon, nagbibigay sa kanya ng silip sa mga motibasyon sa likod ng kanyang madalas na malamig na pagkatao. Hindi lamang siya naghahangad ng tagapagmana, kundi isang lalaking lubos na hinubog ng kanyang nakaraan. Kinabukasan, naglakbay si Fatima upang makita si Aan. Habang dumadaan ang bawat milya, lalo siyang naiinip. Pagdating niya, ang emosyon niya'y umapaw nang tumakbo si Aan sa kanyang yakap. Masiglang sumigaw, "Mami, bumalik ka na!" Sa dalisay na kagalakan. Ngumiti si Fatima, ang puso niya'y mabigat sa kaalamang pansamantala lamang ang kanilang muling pagkikita. Ginugol nila ang araw sa pagtawa at muling pagbabalik sa kanilang masasayang alaala. Ngunit habang papalapit ang dapit hapon, ang di maiiwasang pamamaalam ay sumapit. Mahigpit siyang niyakap ni Aan at nagtanong kung kailan siya babalik. "Malapit na, anak," sagot niya kahit mabigat sa kanya ang kawalan ng katiyakan sa pangakong iyon. Pagod na pagod, pisikal at emosyonal, bumalik si Fatima sa mansyon kung saan naghihintay si Omar sa sala, ang kanyang anyo'y kalmado. "Kumusta siya?" tanong niya, halatang nagmamalasakit. Bumagsak si Fatima sa sofa at naramdaman niyang nawawala ang kanyang mga depensa. Mabuti siya, masaya pa nga, pero napakahirap ng bawat pamamaalam. Tumango si Omar, nagpapakita ng malalim na pagkaunawa. Nanatili siyang tahimik, ngunit ang kanyang mga matay nagpakita ng empatiya na hindi kayang ipahayag ng salita. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon ng banayad na pagbabago sa kanilang relasyon. Isang tahimik na pag-unawa at respeto ang pumalit sa kanilang dating formalidad. Lalong lumitaw ang maingat na pagkatao ni Omar. At si Fatima ay natutong higit na magtiwala sa kanya. Ang mga simpleng gawain tulad ng pagsasalo sa pagkain o paglalakad sa hardin ay nagpayaman sa kanilang interaksyon. Isang gabi sa aklatan, nagbahagi si Omar ng isang personal na revelasyon. "Pumanaw ang aking ina noong bata pa ako," mahinahon niyang ibinunyag. "Ang aking ama ay malayo, abala sa kanyang trabaho. Napilitang pasanin ko ang mga responsibilidad bago ko pa ito maunawaan.
Tahimik na pinagmasdan siya ni Fatima, nauunawaan ang bigat ng pagbabahagi ng ganitong detalye. Mahirap, pag-amin niya, ngunit hinubog ako nito. Sa kabila ng lahat, palagi kong nararamdaman na may kulang. Ang likas na reaksyon ni Fatima ay aliwin siya, ngunit naramdaman niyang pinanatili ni Omar ang ilang harang. Gayunpaman, ang sandaling iyon ng kahinaan ay naglapit sa kanilang dalawa. Habang lumilipas ang mga buwan, ang kanilang relasyon ay unti-unting umunlad mula sa isang simpleng kasunduan patungo sa isang ugnayang may tunay na respeto at paghanga. Unti-unting nakita ni Fatima si Omar hindi lamang bilang isang makapangyarihang figura, kundi bilang isang taong may kakayahang maging mabuti at maalalahanin. Samantalang si Omar ay natuklasan kay Fatima ang tibay at empatiya na hindi niya inaasahan. Bagamat malinaw sa kanila ang nagtatakdang oras ng kanilang kasunduan, patuloy nilang tinatahak ang kanilang paglalakbay ng magkasama. Ang bagong init sa pagitan nila ay unti-unting nagpapalambot sa mga dating mahigpit na hangganan ng kanilang kontrata. Nagbago ang atmosfera sa mansyon, ang dating tensyon ay napalitan ng tahimik na pagkakaisa. Ngunit ang mga pangunahing termino ng kanilang kasunduan ay nanatiling anino sa kanilang umuusbong na ugnayan. Natagpuan ni Fatima ang ginhawa sa kasimplihan ng kanyang mga pang-araw-araw na gawain, ang paglalakad sa hardin tuwing umaga, ang pagbababad sa mga libro sa tahimik na aklatan tuwing hapon, at ang pagtanaw sa mga bituin mula sa balkonahe tuwing gabi. Gayunpaman, ang mga alaala ng kanyang anak ay nananatiling buhay sa kanyang isipan. Ang tinig nito'y tila laging bumabalik sa kanya. Isang umaga, habang umiinom siya ng kape, hindi inaasahang sumama si Omar na may bihirang kalmado at bahagyang init sa kanyang kilos. "Gusto kong sumama ka sa akin ngayong araw," sabi niya, binasag ang katahimikan. Nagtaka si Fatima at tumingala. "Saan tayo pupunta?" tanong niya. "Sa isa sa mga ari-arian ng pamilya ko. Tahimik ang lugar, sa tingin ko magugustuhan mo," tugon niya. Matapos ang sandaling pag-aalinlangan, pumayag si Fatima, tinatanggap ang pagkakataon na makalayo sa mansyon. Tahimik ngunit komportable ang biyahe habang swabing nagmamaneho si Omar at unti-unting napalitan ng kalmadong tanawin ng urbanong kapaligiran. Matapos ang isang oras, dumating sila sa isang payapang lugar na nakapaloob sa mga buhangin ng disyerto, kung saan may isang simpleng bahay na may tradisyonal na istilong Arabo. "Ito ang santuwaryo ng aking ina," ibinahagi ni Omar habang bumaba sila ng sasakyan. "Dito siya tumutungo kapag gusto niyang maghanap ng katahimikan." Sumunod si Fatima, sa kanya papasok, pinagmamasdan ang mainit at kaakit-akit na kasimplihan ng bahay na malayo sa marangyang disenyo ng mansyon. Ang lugar ay pinalamutian ng mga lumang alpombra at antigong lampara, at may nakaaaliw na halimuyak ng mga halamang gamot. Dinala siya ni Omar sa isang terasa na may tanawin ng malawak na disyerto. Ang malalim na katahimikan na tanging hinahamon ng banayad na ihip ng hangin sa disyerto ay nakapagpapakalma. "Dito ko natatagpuan ang kalinawan," aminado ni Omar habang umupo sa isang silya sa tabi niya. "Napakaganda," sabi ni Fatima, nakatingin sa malayong abot tanaw. Matapos ang ilang sandali, nagtanong si Omar, "Namimiss mo ba ang iyong tahanan?" Nagmuni-muni si Fatima tungkol sa kanyang nakaraan at napabuntong hininga. "Namimiss ko, ang ibig sabihin nito, payak ngunit puno ng mga alaala." Tumango si Omar bilang tanda ng pag-unawa, at sa tahimik na tagpong iyon, isang hindi maipaliwanag na koneksyon ang nabuo sa pagitan nila. Matapos ang kanilang pagbisita, unti-unting isinama ni Omar si Fatima sa kanyang pang-araw-araw na buhay, mula sa mga pagpupulong kasama ang mga tauhan hanggang sa mga desisyon tungkol sa bahay.
Nabigyan siya ng pagkakataong makita ang tunay na katauhan ni Omar sa likod ng imahe ng isang mahigpit na negosyante. Isang gabi sa hapunan, casual na ipinahayag ni Omar ang isang bagong ideya. Pinag-iisipan kong magpa-renovate sa mansyon, sabi niya, upang gawing mas maginhawa. Nabigla si Fatima at tumugon, "Ano ang nasa isip mo?" "Isang lugar na magiging tahanan ng isang pamilya," sagot niya, bahagyang nagtama ang kanilang mga mata bago siya umiwas ng tingin. Bumilis ang tibok ng puso ni Fatima sa implikasyon ng kanyang mga salita, ang unang pahiwatig ng posibilidad ng isang hinaharap na lampas sa kanilang kasunduan, bagamat batid niyang marami pa silang kailangang ayusin. Habang naglalakad si Fatima sa hardin isang araw, nasalubong niya si Amir, ang kasambahay na may dalang tsaa at cookies, ang kanyang mukha'y maliwanag sa kasiyahan. "Parang masaya ka ngayon. Anong okasyon?" biro ni Fatima. Lalo pang lumiwanag ang ngiti ni Amir. Nakakatuwa lang makita ang mga pagbabago rito. Hindi pa naging ganito kabuhay ang mansyon, aniya. Namula si Fatima, batid ang tinutukoy ni Amir na may kaugnayan sa unti-unting pagbabago ng dinamika nila ni Omar. Habang ang mga araw ay naging linggo, napansin ni Fatima ang pagbabago rin kay Omar. Siya'y naging mas bukas at madaling lapitan, madalas na nakikipag-usap ng mahaba at makahulugan. Ibinahagi nila ang higit pa tungkol sa kanilang mga nakaraan. Unti-unting naipapakita ang mas malalalim na bahagi ng kanilang mga personalidad. Isang gabi, sa gitna ng isang taos-pusong pag-uusap, nagbahagi si Omar ng kanyang pinagdadaanan. "Ang pagkawala ng aking ina ay isang bagay na hindi ko natutunang harapin," inamin niya. Halatang mabigat ang kanyang nararamdaman. Siya ang pundasyon ng aming pamilya at ang pagkawala niya ay nagdulot ng kaguluhan sa lahat. Tahimik na nakinig si Fatima, ramdam ang bigat ng damdaming nasa likod ng kanyang mga salita. Bagamat alam niyang pinipili pa rin ni Omar na itago ang ilang bahagi ng kanyang sarili, ang pagbubukas na yon ay nagpatibay ng kanilang pagkakalapit. Habang lumilipas ang mga buwan, ang kanilang relasyon ay nagbago mula sa isang formal na kasunduan tungo sa isang ugnayang puno ng tunay na respeto at paghanga. Si Fatima ay natutong makita ang kabaitan at lalim ni Omar, habang si Omar ay nakakita ng tibay at pagkalinga kay Fatima na hindi niya inaasahan. Bagamat malinaw pa rin ang mga hangganan ng kanilang kasunduan, ang ugnayan nila ay unti-unting nagiging mas makabuluhan. Ang dating tensyon sa pagitan nila ay napalitan ng tahimik na pagkakaunawaan. Lubos na naantig si Fatima sa pagiging bukas ni Omar. Ang pag-unawa sa kanyang mga kahinaan ay lalong nagpalapit sa kanila. Sa kabila ng lumalalim na ugnayan, nanatili siyang mulat sa likas na kontraktwal ng kanilang relasyon. Habang lumalago ang kanyang damdamin para kay Omar, ang kasunduan ay tila isang aninong nagpapadilim sa kanyang isipan, nagdudulot ng pagdududa sa kanilang hinaharap. Habang siya'y gising sa gabi, patuloy niyang nilalabanan ang kanyang tumitinding emosyon at ang praktikalidad ng kanilang sitwasyon. Isang gabi na puno ng pagkabalisa, ang katok ni Omar sa kanyang pinto ang sumira sa katahimikan. Mukha siyang naguguluhan, marahil ay nahihirapan din sa parehong mga pag-iisip. May mga patakaran tayong sinusunod. Nagsimula siya. Umupo sa isang upuan sa harap ng kama ni Fatima. Pero kailangan mong maunawaan na sinusubukan kong unawain ang lahat ng ito. Narinig ang kanyang mga salita, bumilis ang tibok ng puso ni Fatima. Ang tono niya ay tila nagmumungkahi ng pagbabago, marahil kahit ng pagnanais na muling tukuyin ang kanilang relasyon. "Ako rin," tapat na tugon ni Fatima. Tumango si Omar, ang ekspresyon niya ay nagpapakita ng ginhawa sa kanyang pag-unawa.
Sa kabila ng mga hindi tiyak na bagay, handa silang dalawa na harapin ang komplikasyon ng kanilang umuusbong na relasyon. Napansin ng mga tauhan sa mansyon ang mga pagbabago sa pagitan nila. Madalas banggitin ni Amir ang tila magaan na pagkatao ni Omar ngayon, isang pagbabago na iniuugnay sa impluensya ni Fatima. Ang iba pang empleyado ay napansin din kung paano nabago ng kanyang presensya ang dating mahigpit na atmosfera ng mansyon. Para kay Fatima, ang mansyon ay unti-unting naging higit pa sa pansamantalang tirahan. Ito'y nagsimulang maging lugar kung saan aktibo siyang humuhubog ng kanyang hinaharap, kahit hindi pa tiyak kung ano ang darating. Tuwing gabi, habang nakatingin siya sa mga bituin, nauunawaan niya na siya at si Omar ay papalapit sa isang mahalagang sandali. Ang kanilang koneksyon na orihinal na tinukoy ng kasunduan ay lumalago patungo sa isang mas personal at hindi inaasahang anyo. Isang araw, upang magbigay ng kaunting normalidad sa kanilang routine, pumasok si Fatima sa opisina ni Omar na may dalang tray ng kape. Napatingala si Omar, bahagyang nagulat ngunit halatang natutuwa. Naisip kong kailangan mo ng pahinga, biro ni Fatima, magaan ang tono. Saglit siyang pinagmasdan ni Omar bago siya pasalamatan. Sa mga nakaraang araw, mahirap mag-concentrate. Pag-amin niya nang umupo si Fatima sa tapat niya. May kinalaman ba ito sa trabaho? Tanong ni Fatima. Umiling si Omar. Hindi, maraming iniisip, sagot niya. Naramdaman sa hangin ang bigat ng kanilang hindi sinasabing damdamin na bagamat hindi binibigkas ay malinaw na naroon. Binasag ni Fatima ang katahimikan. Sa tingin mo ba tama ang mga desisyon na nagawa mo? Lumambot ang tingin ni Omar, naglalarawan ng halo ng pag-aalinlangan at pagmumuni-muni. Ang pragmatismo ang gumabay sa akin pero minsan, iniisip ko kung ang pagiging mahigpit ko ay naging hadlang para makamit ang talagang mahalaga, pagtatapat niya. Naramdaman ni Fatima ang mas malalim na koneksyon, lalo na't si Omar ay tila inamin na ang kanilang relasyon ay maaaring may mas malalim na kahulugan kaysa sa negosyo o tungkuling pampamilya lamang. Habang sinisimulan ni Omar na isama si Fatima sa iba pang aspeto ng kanyang buhay, tulad ng mga pulong sa negosyo at mga sosyal na okasyon, ang kanilang relasyon ay nagkaroon ng bagong dimensyon. Sa isang charity dinner, ipinakilala siya ni Omar bilang kanyang kasamahan na nagdulot ng mga bulong sa mga bisita. Bagamat tila walang pakialam si Omar sa mga usapan, naramdaman ni Fatima ang bigat ng publikong pagsusuri. Okay ka lang ba? Tanong ni Omar, napansin ang kanyang hindi pagkakampante at ginabayan siya sa isang tahimik na lugar. Nag-a-adjust pa, sagot niya, may bahagyang ngiti. Sandaling hinawakan ni Omar ang kanyang kamay, nagbibigay ng katiyakan. Nandito ako, anya ang kanyang presensya'y nakaaliw. Habang lumalapit sila sa isa't isa, mas maraming ibinahagi si Omar tungkol sa kanyang nakaraan, ang kanyang mga inaasahan mula sa pamilya at ang mga presyon ng pagpapanatili ng kanilang pamana. Sa kabilang banda, naging bukas si Fatima tungkol sa kanyang buhay, ang saya at mga hamon ng pagiging ina at ang paghahanap ng maliliit na kasiyahan sa gitna ng kahirapan. Nakikinig si Omar ng may tunay na interes. Ipinapakita ang isang panig ng kanyang sarili na mas maunawain at makatao. Sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan at pagbabahagi, natagpuan nina Fatima at Omar hindi lamang ang isang kasamahan, kundi isang tagapagtiwala. Unti-unting nabubuo ang isang ugnayan na lampas sa formalidad ng kanilang unang kasunduan. Habang tinatahak nila ang bagong landas na ito, parehong mulat sa potensyal ng mas malalim na koneksyon, ngunit parehong nag-aalinlangan kung saan ito hahantong. Habang naglalakad sila sa hardin na naliliwanagan ng liwanag ng buwan, biglang huminto si Omar. Fatima,
May isang bagay akong napagtanto dahil sa iyo, kanyang inamin. Nagulat si Fatima at tumingin pataas sa kanya. Ano iyon? Tinitigan siya ni Omar sa mga mata, na ang buhay ay higit pa sa pagtupad ng mga tungkulin at pagsunod sa mga kasunduan. Minsan, kailangan mong buksan ang sarili mo sa mga bagong posibilidad. Kumabog ang puso ni Fatima, isang halo ng tuwa at pag-aalala. Hindi niya maikakaila na unti-unti na siyang nahuhulog kay Omar, ngunit ang realidad ng kanilang kasunduan ay patuloy na bumabalot sa kanila. Tulad ng isang aninong nagtatakda ng mga limitasyon, napansin ng mga tauhan sa mansyon ang mga banayad na pagbabago sa kanilang relasyon. Si Samira, na laging mapanuri, ay mas naging magiliw kay Fatima na para bang isa na siyang bahagi ng pamilya. Ang iba pang mga empleyado ay nagpapalitan ng mga makahulugang tingin tuwing nakikita sina Omar at Fatima na magkasama, ang kanilang mga ngiti puno ng hindi sinasabing damdamin. Sa kabila ng mga pagbabago, hindi maalis ni Fatima ang bigat ng nalalapit na pagtatapos ng kontrata, isang palaging paalala na maaari niyang mawala ang lahat, lalo na ang lumalalim niyang koneksyon kay Omar. Isang hapon, habang abala si Fatima sa pagbabasa sa aklatan, pumasok si Omar, mabigat ang ekspresyon. Kailangan nating mag-usap, sabi niya, marahang isinara ang pinto. Ibinalik ni Fatima ang libro sa mesa, naramdaman ang pagbigat ng kaba sa kanyang dibdib. Ano iyon? Tanong niya habang umupo si Omar sa tapat niya. Pinagtagpo ni Omar ang kanyang mga daliri, seryoso ang kilos. Kailangan nating pag-isipan ang ating hinaharap. May nakasaad sa kontrata tungkol sa mga bagay na magaganap pagkatapos ng kapanganakan, pero naniniwala akong nalampasan na natin ang mga terminong iyon. Napahinto si Fatima, ramdam ang kahalagahan ng usapang ito. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya, halos pabulong. Ang ibig kong sabihin, ayokong matapos ang ating relasyon kasabay ng kontrata. Gusto kong humanap tayo ng paraan upang manatili tayo sa isa't isa, hayag na pahayag ni Omar. Naramdaman ni Fatima ang pag-asang sumiklab, ngunit maingat siyang hindi padalhin ng kanyang emosyon. At paano mo nakikita ang mangyayaring iyon? Tanong niya. Malinaw ang sagot ni Omar. Kailangan nating pag-isipan kung paano natin maisasakatuparan ito magkasama. Sinipsip ni Fatima ang kanyang sinabi, isang halo ng pag-asa at pagkamakatotohanan ang bumalot sa kanya. Sa mga araw na sumunod, mas tapat nilang tinalakay ang kanilang mga takot, mga pangarap at ang mga praktikal na aspeto ng kanilang damdamin. Pinayagan ni Fatima ang sarili niyang mangarap ng isang buhay kasama si Omar na kasama ang kanyang anak, habang si Omar naman ay sinimulang isaalang-alang ang ideya ng isang tunay na pamilya, isang konsepto na hindi pa niya lubos na pinagnilayan noon. Sa kabila ng mga hamon, tulad ng mga inaasahan ng pamilya ni Omar at ang pag-a-adjust ni Fatima sa bagong realidad, nakahanap sila ng lakas at kaaliwan sa kanilang relasyon. Isang tahimik na gabi, habang pinagmamasdan nila ang mga bituin mula sa terasa, biglang humarap si Omar kay Fatima na may taos-pusong pagtatapat. Hindi ko naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig hanggang nakilala kita, sabi niya. Naluha si Fatima, ngunit sa pagkakataong ito, luha ito ng kasiyahan. Napagtanto niya sa kabila ng mga kawalang katiyakan at mga pagsubok na isang pambihirang pagmamahal ang umusbong sa pagitan nila. Ang mansyon na dating simbolo ng pansamantalang kasunduan ay nagsimulang maging isang tunay na tahanan, at ang kanilang relasyon na unti-unting nabuo ay tila mas matatag kaysa sa anumang kontrata na una nilang nilagdaan.
Sa ginintuang liwanag ng dapit hapon, naghanap si Fatima ng kapayapaan sa harap ng piano sa music room, isang lugar na naging kanlungan niya. Dahan-dahang dumampi ang kanyang mga daliri sa mga teklado, gumuhit ng isang malungkot na himig na sumasalamin sa kanyang kasalukuyang nararamdaman. Tahimik na pumasok si Omar, ang presensya niya'y nagbigay ng ibang damdamin sa silid. "Natuto ka bang maglaro ng piano, mag-isa?" tanong niya, sinira ang dumadaloy na melodiya. Nagulat si Fatima, ngunit ngumiti ng bahagya. "Hindi, ang nanay ko ang nagturo sa akin noong bata pa ako. Ito ang paraan namin ng pagkonekta, lalo na sa mahihirap na panahon." Tumango si Omar at umupo sa tabi niya sa bangko ng piano, pinagmamasdan ang kanyang mga daliri habang muling gumalaw ang mga ito sa mga teklado. "Napakagaling mo," bulong niya. Makapal ang hangin ng mga hindi sinasabing damdamin habang tumutugtog si Fatima. Ang musika niya ay pumuno sa mga agwat ng kanilang usapan. Sa wakas, binali ni Omar ang katahimikan, tila nagmumuni-muni. "Marami akong iniisip tungkol sa ating mga pag-uusap at sa kung ano ang nagdala sa atin dito," sabi niya, na nag-udyok kay Fatima na tumigil sa pagtugtog at harapin siya. Naramdaman ang bigat ng kanyang mga salita. "At ano ang napagtanto mo?" tanong niya, kalmado ang boses sa kabila ng mabilis na tibok ng kanyang puso. Malalim na bumuntong hininga si Omar, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. "Hindi ko maikakaila ang mga damdaming nabuo sa pagitan natin, ngunit alam ko rin na ang aking nakaraan at ang mga inaasahan ng aking pamilya ay malalaking hadlang." Ang pahayag na ito na bihirang marinig mula kay Omar ay nagbigay kay Fatima ng hudyat na mas seryosong hinaharap ni Omar ang kanyang mga panloob na salungatan kaysa dati. Kinagabihan, habang naglalakad sila sa hardin, ang katahimikan ng paligid ay matalim na tumaliwas sa tensyon ng kanilang pag-uusap. "Ang aking ama ay isang mahigpit na tao, nakatuon sa pagpapanatili ng dangal ng pamilya. Higit sa lahat," ibinahagi ni Omar, "ang kanyang boses ay may halong respeto at sama ng loob. Pagkatapos ng pagkamatay ng aking ina, lalo siyang naging malayo, naubos ang atensyon sa kontrol at pagsunod sa kanyang mga plano." Tahimik na nakinig si Fatima, ramdam ang kirot ni Omar. "Iyon ba ang dahilan kung bakit pakiramdam mo'y kailangan mong magkaroon ng tagapagmana?" tanong niya ng mahinahon. Sandaling huminto si Omar, tumingin sa kanya at ang kanyang mga matay nagpakita ng bahagyang kahinaan. "Bahagi noon, pero sa tingin ko rin, ito'y dahil palagi kong kinatatakutan ang pagiging mag-isa." Ang pag-amin ni Omar ng ganoong personal na takot ay tumimo kay Fatima. Nagpapaalala ito sa kanya na sa likod ng kanyang maayos na panlabas na anyo ay isang masalimuot at malalim na damdaming tao. Kinabukasan, iminungkahi ni Omar ang isang paglalakbay sa disyerto, isang lugar na inilarawan niyang nagbibigay sa kanya ng kalinawan. Habang tinahak nila ang malawak, bukas na buhanginan, narating nila ang isang oasis, isang berdeng hiyas sa gitna ng tigang na tanawin. Ang oasis na ito ay nagpapaalala sa akin na ang buhay ay nagpapatuloy kahit sa pinakamatitinding kalagayan, sabi ni Omar habang naglalakad sila sa gilid ng tubig. Habang nakaupo sa ilalim ng isang puno ng palma, nagpatuloy siya. "Lubha akong naubos sa nakaraan at sa inaasahan ng iba na nakalimutan kong isaalang-alang kung ano talaga ang gusto ko." Naantig sa kanyang pagmumuni-muni, tinanong ni Fatima, "At ano ang gusto mo ngayon?" Tinitigan siya ni Omar ng taimtim at sumagot, "Gusto kong mamuhay ng iba. Gusto kong bumuo ng isang bagay na totoo na hindi dinidiktahan ng mga kontrata o tradisyonal na inaasahan." Nabuhay ang damdamin ni Fatima sa kanyang mga salita na sumasalamin sa kanyang sariling mga hangarin, ngunit pinipigil ng realidad
ng kanilang sitwasyon. Pagbalik sa mansyon, tila pumasok na sila sa isang bagong yugto ng kanilang relasyon, punong-puno ng pag-unawa at potensyal, ngunit nanatili pa rin ang mga hindi nalulutas na usapin. Habang nakahiga sa gabi, iniisip ni Fatima ang tungkol sa kanyang anak at sa hinaharap. Ang mga pagpipilian sa kanyang harapan ay nakakatakot at alam niyang anumang hakbang pasulong ay mangangailangan ng pagharap sa kanyang pinakamalalalim na takot at pagdududa. Ngunit sa mga kamakailang pahayag ni Omar, nakaramdam siya ng muling lakas ng loob na marahil ay magagawa nilang baguhin ang kanilang mga buhay ng tapat sa kanilang mga puso. Sa ilalim ng mga bituin sa balkonahe, habang magkasama silang nagmumuni-muni, ang pagtatapat ni Omar ay tumimo ng malalim kay Fatima. Hindi ko inakalang makikilala ko ang isang taong magpapabago ng aking pananaw, mahina niyang inamin. Naantig sa kanyang kahinaan, tapat na tumugon si Fatima. Ipinakita mo sa akin na posible palang makahanap ng lakas kahit sa pinakamahirap na panahon. Hindi ko magagawang harapin ang lahat ng ito kung wala ka. Sa mga sumunod na araw, gumawa si Omar ng konkretong hakbang upang baguhin ang kanilang kasunduan. Muling sinuri ang kontrata, pinanatili ang mga probisyon para sa kinabukasan ng bata, ngunit ipinahayag ang kagustuhang gawing mas patas ang mga termino para sa kanilang dalawa. Naramdaman ni Fatima ang isang masalimuot na halo ng ginhawa at kaba. Bagamat marami pa ring hamon ang naghihintay, naramdaman niya ang pagbabago patungo sa mas pag-asang direksyon. Napansin ng mga tauhan sa mansyon ang pagbabagong ito. Si Samira lalo na ay nakita ang pagbabago sa ugali ni Omar, mula sa pagiging malayo patungo sa pagiging mas madaling lapitan at sa bagong kumpiyansa ni Fatima. Palagi kong pinaniniwalaan na may mabuting puso si Ginoong Omar. Ibinunyag ni Samira kay Fatima isang hapon. Kailangan lang niya ng tamang tao upang ipakita ito sa kanya. Pinahalagahan ni Fatima ang kanilang naging paglalakbay sa kabila ng mga kawalang katiyakan. Ngumiti siya, puno ng pag-asa na marahil ang pagmamahal ay talagang magtatagumpay laban sa kahirapan. Habang natatapos ang isa pang araw, magkasama sina Fatima at Omar sa terasa, pinagmamasdan ang papalubog na araw. Pareho nilang nauunawaan ang mga hirap na naghihintay sa kanila, ngunit handang harapin ang mga ito ng magkasama. Ang atmosfera sa mansyon ay malinaw na nagbago. Isang bagong init ang pumalit sa dating tensyon. Gayunpaman, ang bigat ng hinaharap ay nanatili, bumibigat sa parehong kay Omar at Fatima habang sila'y nakatayo sa isang mahalagang sangandaan ng kanilang buhay. Isang araw, ipinatawag ni Omar si Fatima sa kanyang opisina, isang lugar na dati nakakatakot, ngunit ngayoy tila mas welcoming na. Sa isang maingat na kilos, inanyayahan niya siyang umupo. Maraming oras ang ginugol ko sa pagninilay tungkol sa ating kasunduan at sa mga nangyari mula nang dumating ka rito, panimula niya. Ang kanyang tinig ay may halong determinasyon at kahinaan. Tahimik na nakinig si Fatima, ang kanyang puso'y bumibilis sa kaba at pananabik. Noong una, ang layunin ko ay mag-secure lamang ng tagapagmana para sa aking pamilya, patuloy ni Omar. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop na tila nagtitipon ng lakas ng loob. Ngunit hindi ko maaaring baliwalain ang mga damdaming nabuo sa pagitan natin. Ito ang kumpirmasyong hinangad ni Fatima, ngunit naghinay-hinay siya sa kanyang nararamdaman, handang marinig ang susunod na sasabihin ni Omar. At ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Mahinahon niyang tanong, halos pabulong ang kanyang tinig. Tinitigan siya ni Omar, ang kanyang ekspresyon ay puno ng sinseridad. Ibig sabihin, nais kong maghanap tayo ng paraan upang gawing posible ito.
Hindi dahil sa anumang kontrata, kundi dahil pinili nating magkasama. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng sinag ng pag-asa, ngunit alam ni Fatima na hindi magiging madali ang paglutas sa kanilang sitwasyon. Maraming aspeto at komplikasyon ang kailangang tugunan at mahalaga na pareho silang handang harapin ang anumang maaaring idulot ng kanilang mga desisyon. Nasa isang mahalagang sandali na sila kung saan ang kanilang susunod na hakbang ay maaaring magbago ng lubos sa kanilang mga kinabukasan. Nang araw na iyon, habang naglalakad si Fatima sa luntiang hardin, pinag-isipan niya ang mga salita ni Omar. Malalim ang nararamdaman niya para kay Omar, ngunit ang katotohanan ay nanatili. Ang kanyang anak na si Farid ay nasa malayong lungsod at ang kontrata ay nagdidikta ng kanyang pag-alis pagkatapos manganak. Maya-maya napansin niya si Amir malapit sa pangunahing fountain. Lumapit siya rito para humingi ng payo. "Amir, mapagkakatiwalaan ba si Omar?" Tanong niya, puno ng pag-aalinlangan ang kanyang tinig. Bahagyang nabigla si Amir, ngunit matapat na sumagot. Si Omar ay isang mapagkakatiwalaang tao na tumutupad sa kanyang mga pangako. Ngunit tao rin siya, Fatima, naghahanap ng balanse sa pagitan ng kanyang damdamin at obligasyon. Nakahanap si Fatima ng kaunting ginhawa sa mga salita ni Amir kahit na nanatili siyang hati ang damdamin. Kinabukasan, dinala siya ni Omar sa isang ampunan na kanyang sinusuportahan, isang regular na aktibidad na ngayon may mas malalim na kahulugan. Ang masasayang yakap at tawanan ng mga bata ang pumuno sa paligid at naantig si Fatima sa banayad na pakikitungo ni Omar sa kanila. "Talagang nagmamalasakit ka sa kanila," puna ni Fatima habang pinagmamasdan si Omar na nakatitig sa mga batang naglalaro. Muling pinaalala nila sa akin na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa mga tungkulin at negosyo. May kagandahan sa pagiging simple, tugon ni Omar, puno ng pagmumuni-muni. Lubos na naantig si Fatima sa kanyang mga salita. Naramdaman ang pagbabago sa pananaw ni Omar. Tila handa na siyang bitawan ng ilan sa kanyang kontrol upang makabuo ng mas tunay na koneksyon. Pagbalik sa mansyon, nagdesisyon si Omar na baguhin ang kontrata. Tinawag niya ang kanyang legal team upang rebisahin ang mga termino at bigyan si Fatima ng mas malaking kalayaan, kabilang ang kakayahang makipag-ugnayan kay Farid pagkatapos ng kapanganakan. Inabot niya ang bagong kontrata kay Fatima, ipinaliwanag niya, "Ginagawa ko ito dahil ayokong maramdaman mong nag-iisa o nakatali. Umaasa akong pipiliin mong manatili dahil sa tiwala, hindi obligasyon." Napaluha si Fatima, ngunit sa pagkakataong ito, luha ng ginhawa at pasasalamat ang bumalot sa kanya. Habang lumilipas ang panahon, lalong lumalim ang relasyon nina Omar at Fatima. Ang kanilang mga interaksyon na dating formal at mahigpit ay naging mas malaya at tapat habang nagbabahagian sila ng mga personal na kwento at pangarap. Unti-unting binubuo ang pundasyon para sa kanilang hinaharap. Isang gabi, habang nagpapahinga sa terasa, binanggit ni Omar ang isang bagong ideya. "Fatima, gusto kong makilala si Farid." Nabigla si Fatima at saglit na tumigil upang pag-isipan ang kanyang sinabi. "Sigurado ka ba rito?" Tanong niya ng may pag-aalangan. "Siguradong sigurado, bahagi siya ng buhay mo at nais kong maunawaan ang bawat aspeto nito." Sagot ni Omar ng buong tiwala. Naantig sa kanyang inisyatibo, nag-init ang puso ni Fatima sa kanyang kilos. Ang kanilang paglalakbay upang makilala si Farid ay puno ng kaba at pananabik. Bagamat nanatiling kalmado si Omar, naramdaman ni Fatima ang kanyang nerbiyos. Pagdating nila, mabilis na tumakbo si Farid papunta sa yakap ni Fatima, masiglang sumisigaw, "Mami!" Habang si Omar ay nakatingin lamang, ang kanyang mukha ay puno ng lambing at isang ngiti.
Nang ipakilala ni Fatima si Omar kay Farid, tiningnan siya ng bata ng may kuryosidad. "Kaibigan ka ba ng mama ko?" Tanong niya ng may inosenteng mga mata. Yumuko si Omar upang tumapat sa taas ni Farid at sumagot ng may init, "Oo, kaibigan ako niya at sana maging magkaibigan din tayo." Ang nangiti ni Farid ay nagbigay ng ginhawa kay Fatima, nagsanib ang kaluwagan at kaligayahan. Ang kanilang pag-uusap ay tila natural at malinaw na komportable si Farid sa presensya ni Omar. Pagbalik sa mansyon, nakaramdam si Fatima ng malaking pagbabago. Hindi na niya binubuo ang relasyon nila ni Omar batay sa isang kontrata kundi sa mutual na tiwala at taos-pusong damdamin. Ngunit napansin niyang ang kanilang landas patungo sa hinaharap ay mangangailangan ng tapang at pasensya. Isang gabi ng mga bituin, hawak ang kamay ni Fatima, ipinahayag ni Omar, "May mga hamon pa sa hinaharap, ngunit nakahanda akong gawin ang lahat ng kailangan upang magtagumpay ito." Pumuno ng pag-asa ang puso ni Fatima at talagang nakumbinsi siya sa unang pagkakataon na ang isang pinagsaluhang hinaharap ay abot kamay. Ang buhay sa mansyon ay nagiging pamilyar na, ngunit ang koneksyon nila ni Omar ay patuloy na umuusbong, lalo na matapos ang pagbisita ni Farid. Mas naging masigasig si Omar, mas nakikinig, na parang nagsisimula niyang maunawaan ang kabuuan ng buhay ni Fatima bago siya dumating. Habang nagkakape sa terasa isang umaga, biglang nagtanong si Omar, "Sa tingin ko, dapat dito tumira si Farid." Ang tono niya ay kalmado at tiyak. Nagulat si Leia, "Talaga?" Tanong niya habang binibigyan ng oras ang ideya. "Oo, kung gusto natin talagang magbuo ng buhay na magkasama, dapat bahagi siya nito mula sa simula." Ang puso ni Leia ay mabilis na tumibok sa ideya ng pagkakaroon ng anak malapit sa kanya, ngunit ang mga alalahanin ay nagtakip sa kanyang isipan. "Paano naman ang kontrata?" Maingat niyang tanong. Humugot si Omar ng malalim na hininga. "Ang kontrata ay maaaring baguhin. Sisiguraduhin nating susuporta ito sa presensya ni Farid dito ng walang kompromiso." Nahulog sa katahimikan si Leia sa pagiging handa ni Omar na baguhin ang kanyang mga plano para sa kanya. Agad na nagsimula ang mga plano para sa paglipat ni Farid at inutusan ni Omar si Amir na maghanda ng isang kwarto na sumasalamin sa mga suhestyon ni Leia, isang espasyo na malugod at may alaala ng dating tahanan ni Farid. Sa araw ng pagdating ni Farid, ramdam ni Leia ang kaba. Nang tumakbo si Farid patungo sa kanyang mga bisig habang papasok sila sa mga pintuan ng mansyon, niyakap siya ni Leia ng mahigpit. Ang kanyang mga galaw ay protektibo. "Malaki ang lugar na ito, Mama," sigaw ni Farid habang tinitingnan ang malawak na paligid. Pinanood ni Omar mula sa malayo bago lumapit at yumuko upang batiin si Farid. "Maligayang pagdating, Farid. Sana maghanap ka ng kaligayahan dito," sabi niya. Iniabot ang kamay. Mahiyang iniabot ni Farid ang kanyang kamay. "Salamat po, sir." Ang ngiti ni Omar ay banayad, ngunit tapat, at kitang-kita ang kanyang mga pagsisikap na makipag-ugnayan. Ang mga unang araw ay naging paghahanda at pagtuklas para kay Farid na mabilis na naka-adjust sa kahangahangang mansyon at walang limitasyon ang kanyang kuryosidad. Si Omar, na nanatiling kalmado, ay mahinahong sumagot sa kanyang mga tanong. Isang gabi, habang pinapatulog ni Fatima si Farid, tinanong siya, "Mama, mabait po ba si Mr. Omar?" Nagulat si Fatima at sumagot ng tapat, "Oo, mabait siya. Bawat araw, natututo at lumalago siya." Nasiyahan si Farid sa kanyang sagot at mabilis na nakatulog. Pinanood ni Fatima si Farid at naramdaman niya na mas tiyak kaysa dati na nasa tamang landas sila. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang lumalalim ang ugnayan ni Omar at Farid. Naglalaan sila ng mga hapon para maglaro ng chess o maglakad-lakad sa hardin.
Ang dating mailap na ugali ni Omar ay lumambot at ipinakita ang isang mas mainit at mas maalalahaning bahagi. Habang naglalakad sila sa hardin, tumigil si Farid at tumingin kay Omar. Tanong, gusto mo ba si Mama? Ang kanyang tinig ay puno ng purong kuryosidad ng isang bata. Nagtawanan si Omar, nagulat sa pagiging direkta ni Hasan. Oo, gusto ko siya, sagot niya ng may tapat na init. Talaga siyang isang kamanghamanghang babae. Lalong lumiit ang ngiti ni Hasan habang lumalakad siya. Iniwan si Omar na may bahagyang ngiti na nanatili sa kanyang mukha. Ang maikling pag-uusap na ito ay senyales ng mas lalalim na koneksyon sa pagitan nila. Isang araw, habang abala si Omar sa mga papeles sa kanyang opisina, dahan-dahang lumapit si Fatima. Pwede po ba akong pumasok? Tanong niya, hawak ang isang tasa ng tsaa. Tumingin si Omar at ang mukha niya ay nagniningning ng isang ngiti. Oo naman, umupo siya sa sopa, pinagmamasdan siya habang muling nagtuon si Omar sa mga dokumento. Ang konsentrasyon at dedikasyon ni Omar ay may nakaka-relax na epekto kay Fatima. Ang dami mong pinaghihirapan para sa ating lahat, komento niya na nagputol sa katahimikan. Ibinaba ni Omar ang kanyang panulat at tumingin kay Fatima. Dahil ikaw ay karapat-dapat sa bawat pagsusumikap. Ang diretsahang sagot ni Omar ay nagpasigla sa puso ni Fatima. Napagtanto niyang sa kabila ng maraming pagsubok, nakakabuo sila ng isang tapat na koneksyon. Mabilis na lumipas ang panahon at ang atmosfera sa Amari Mansion ay nagbago, puno ng bagong sigla. Lalong lumalim ang relasyon nila ni Omar at si Hasan ay naging mahalagang bahagi ng kanilang sambahayan. Tumibay ang kanilang ugnayan sa mga pinagsaluhang karanasan at ang excitement sa nalalapit na kapanganakan ng kanilang anak ay nagpatibay pa sa kanilang samahan. Isang gabi, habang nagpapahinga sila sa terasa, nakaramdam si Fatima ng matinding sakit sa tiyan. Una inisip niyang karaniwan lang ito sa pagbubuntis, ngunit agad niyang napansin ang kalubhaan ng sakit nang ito ay lumala. Nang mag-alala, tinawag niya si Samira na agad ipinagbigay alam kay Omar. Nasa panganganak na si Fatima, sabi ni Samira, puno ng pangangailangan. Dumating si Omar sa kwarto at nakita si Fatima na nahihirapan sa mga kontraksyon. Kailangan nating pumunta sa ospital, wika niya ng matatag, hawak ang kanyang kamay. Habang nagmamadaling nagbiyahe patungong ospital, ipinakita ni Omar ang kanyang alalahanin. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Fatima, nagbibigay ng mga salitang pampatibay loob at pinagmamasdan siya ng mga matang puno ng pag-aalala. Ayos lang yan, Leia. Nandito lang ako. Paulit-ulit niyang pinapalakas ang loob ni Fatima. Pagdating nila sa ospital, ang mga medical staff ay agad kumilos, ngunit nanatili si Omar sa tabi ni Fatima. Inalagaan niya siya sa buong proseso ng panganganak at nang marinig nila ang iyak ng kanilang sanggol, hindi mapigilan ni Omar ang magbuhos ng luha. Perpekto siya, Fatima. Talagang perpekto. Bulong niya. Ang mga mata ay puno ng luha. Si Fatima, bagamat pagod, ay kumikislap sa kaligayahan. Isang makulay na sandali ang simula ng isang bagong kabanata. Ilang araw matapos manganak, habang nagpapahinga si Fatima kasama ang kanilang anak, pumasok si Omar na may dalang sobre, umupo sa tabi niya na may seryosong hitsura, ngunit puno ng pagmamahal ang mga mata. Fatima, may nais akong ibahagi sa iyo, sabi ni Omar habang binubuksan ang sobre. Wala nang halaga ang kontratang ito ngayon. Sa kanyang pagkagulat, punitin niya ang dokumento sa maliliit na piraso at itinapon ito sa sahig. Ang lahat ng aking mga ginawa ay para sa iyo at sa ating pamilya. Hindi ko hahayaang anumang bagay, lalo na ang kontrata, ang magtakda ng ating hinaharap. Hinawakan ni Omar ang mga kamay ni Fatima, tinitigan siya ng may malalim na pagmamahal. Fatima, pinuno mo ang buhay ko ng liwanag. Ipinakita mo sa akin ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at ng pamilya. Nais kong makasama ka habang buhay.
Habang nagsasalita siya tungkol sa pagpapalaki ng kanilang mga anak at pagharap sa mga hamon ng buhay, binuksan niya ang isang maliit na velvet na kahon upang ipakita ang kumikislap na singsing na diamante. "Pakakasalan mo ba ako?" Ang mga luha ay dumaloy sa pisngi ni Leia. Ang puso niya ay puno ng kaligayahan at mahina niyang binitiwan, "Oo, Omar, pakakasalan kita." Sa sandaling iyon, si Farid na kanina pa nakatingin mula sa pintuan ay tumakbo at niyakap silang dalawa. "Magiging tunay na pamilya tayo," sigaw niya ng masaya. Itinaas siya ni Omar at sabay nilang tinamasa ang simula ng isang bagong kabanata. Ang mga buwan bago ang kasal ay punong-puno ng kaligayahan, excitement at pagpaplano. Inisip ni Fatima ang isang seremonya na magpapakita ng kanyang kultura at ng kanilang pagmamahalan at tinitiyak ni Omar na matutupad ang kanyang mga pangarap. Ang mansyon ay naging isang kahangahangang lugar na may mga eksotikong bulaklak, kumikislap na mga ilaw at paghahalo ng mga Arabiko at kanlurang disenyo. Nang dumating ang araw ng kasal, ang araw ay nagbigay liwanag sa seremonya sa hardin. Nagniningning si Fatima sa kanyang puting gown na may gintong mga palamuti at si Farid sa kanyang formal na kasuotan ay buong pagmamalaking hawak ang mga singsing. Habang naglalakad si Leia sa aisle, si Omar ay kitang-kita ang pagkagalak at pagkamangha. "Ang ganda mo," bulong ni Omar habang tinatanggap ang kanyang mga kamay. Ang kanilang mga panata ay puno ng pagmamahal at simple na nangangako ng pagmamahal, respeto at samahan. Tinapos nila ang kanilang mga pangako ng isang halik na ikinatuwa ng mga kaibigan at pamilya. Ang salo-salo ay isang masiglang selebrasyon ng kanilang mga kultura kung saan ang tradisyonal na tunog ng Arabic ay nagsanib sa musika mula sa background ni Leia na nagbigay ng kasiyahan sa lahat. Si Farid ay nagsaya sa paligid, masaya sa bagong kapatid at sa buhay na naghihintay. "Ito ang lahat ng pinapangarap ko," sabi ni Leia, pinagmamasdan ang kasiyahan sa kanyang tabi. "At ito pa lang ang simula," sagot ni Omar, hinawakan ang kanyang kamay. Habang nagtatapos ang gabi sa ilalim ng mga bituin, nagsayaw sina Omar at Fatima kasama ang mga mahal nila sa buhay, na ang kanilang pagmamahal ay tumatag sa lahat ng pagsubok. Isang angkop na pagtatapos sa isang paglalakbay na nagsimula ng hindi inaasahan, ngunit naging isang malalim na kwento ng pagmamahal. Habang naglalaro si Farid sa tabi, nagpalitan ng tingin sina Omar at Fatima na puno ng pangako para sa kanilang hinaharap, tiwala sa kanilang pagmamahal, pagkakaisa at lumalagong pamilya na kanilang pinahahalagahan. Sa ilalim ng kumikinang na mga bituin ng disyerto, natagpuan ang maganda nilang resolusyon, isang bagong simula na puno ng pag-asa, pagmamahal at kaligayahan. Ano ang inyong opinyon? Tama ba ang desisyon ni Fatima na patawarin at pakasalan si Omar? Ibahagi ang inyong mga opinyon sa mga komento. I-rate ang kwento mula 0 hanggang 10. Paano mo ito bibigyan ng marka? Huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang notification bell para magpatuloy sa pagtangkilik sa aming mga kwento at mag-click dito sa end screen para sa mas maraming kwento ng emosyon.